Sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file, na i-file ninyo sa PIDEA ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo. Nandoon. Nandun. So doon po sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance? Opo. Wow. Wow. Hello, magandang umaga mula dito sa California. At syempre magandang gabi sa Pilipinas. Sa lahat ng aking mga palangga, Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe, ito na po yung pinakaabangan nating interview sa dating PIDEA agent na kung saan pumirma doon. Ikukumpirma natin kung siya talaga ang pumirma dito sa dito sa pre-operation report sa authority to operate na ipinakita ko sa inyo. Ito yon mga kababayan, itong may pirma yan, pinapakita ko na yung pirma dahil ngayon makakapanayam natin ang PIDEA agent. So mga kababayan, paki-share at kailangan malaman ng buong mundo dahil nung inilabas po natin itong mga papeles na ito, ay sinabi ng PIDEA agent na AI generated. O ginawa-gawa ko lang. Ngayong moment na ito, hindi ko na patatagalin dahil talagang alam ko, kailangan malaman ng buong mundo kung talagang AI generated ang ipinakita nating dokumento na si Marcos Jr. ay naging sangkot sa pagsisinghot ng ipinagbabawal na gamot, ipinagbabawal na pulburon. We're just gonna use that word, alright? So, ito na po siya. Ang dating PIDEA agent, Mr. Jonathan A. Morales. Ayun, sir. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas at maraming salamat po sa inyong pagpaunlak sa akin at sa kaibigan ko nga nag-connect sa inyo. Thank you so much po at pinagbigyan nyo ito. Bago ang lahat, kayo po ba si Jonathan Morales? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si dating PIDEA agent, Jonathan Morales. Okay. Sir, gusto ko lang i-identify nyo itong pirma ninyo sa dokumentong hawak ko. Kung nakikita po niya, yan po ba ay pirma nyo, Mr. Jonathan? Opo, pangalan ko po yan at pirma ko. Okay. So bago nyo po sagutin itong mga dokumentong ito, for sure excited ang mga Pilipino, nakilalanin muna kayo. Kayo po ay dating PIDEA agent. Kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa PIDEA or kung dati ba kayong pulis? Pakibigyan mo niyo po kami ng background ninyo, sir. Dati po akong pulis at ako ay na-recruit sa Philippine Drug Enforcement Agency ni dating PIDEA Director General Junicio Santiago noong 2009. Okay, 2009. So nagsimula kayo sa PIDEA 2009. Okay. Hanggang kailan po kayo, from 2009, kasi I believe wala na po kayo sa PIDEA ngayon, di ba? Ilang taon po kayo nagsilbi sa PIDEA? Bali, humigit kumulang sa 5 taon. 5 taon. Anong year? So 2009, 10, 11? 2013 po ako nawala sa PIDEA. Bali, napag-initan po ako doon. 2013 kayo nawala sa PIDEA. So, okay. 2013 na pag-initan kayo. Isulat ko lang po muna, mamaya na natin i-discuss kung bakit kayo napag-initan, ano? Gusto ko po kayo munang kilalanin. Okay? So, before po ba kayo sa PIDEA, saan po kayo galing na sektor ng, private practice? Saan po kayo dati galing? Bali, investigador po ako sa PNP nung araw. Nung ma-recruit ako sa PIDEA, gawa ng nagkaroon ng vacuum nung panahon na nire-recall yung mga ibang law enforcement units sa PIDEA noon. Kaya isa ako doon sa
na-recruit ni Gerald Santiago para maging ahente doon sa PIDEA nga. So, nung nasa PIDEA po kayo, ano yung pinaka-assignment ninyo? Ano yung pinagkakabalan nyo during your 4 years o 5 years? Opo. Naging ano po ako, no? Naging operatiba, naging team leader, at naging hepe ng investigation ng Intelligence and Investigation Service. Okay. So, kanina po sinabi nyo na pag-initan kayo noong 2013. Paano po yung napag-initan kayo, sir? Ito po yung mga, paumanin po. Kasi kung mamarapatin po ninyo, ay meron po kasing darating na Senate investigation at siguro yung doon ko na lang po sasagutin yon. Ngayon po, doon sa mga iba itatanong nyo po, baka yun pa pwede ko pong sagutin kung mamarapatin po ninyo. Okay, sir. Okay, naintindihan ko po. Sige, didiretso na po ako, sir, sa aking tanong. So, gusto ko lang po i-identify po ninyo yung itong mga dokumentong ipapakita ko sa inyo. Familiar po ba kayo dito sa dokumento na ito? Opo, yan po yung pre-operation report na isa sa mga tawag dito. Alam na nung PIDEA Manual of Operation bago magsagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Okay. So ito po ay dated March 10. Alright? Familiar po ba kayo dito sa mga dokumentong ito? Yan po yung yung cover letter doon sa ginawa kong pre-ops at saka yung authority to operate para po doon sa aking boss. Okay. So, ito po, sir. Familiar kayo dito? Kasi may perma yan po yung authority to operate. Nakalagay po dyan yung yung mga vehicles na gagamitin para doon sa operation. Okay. At saka yung duration ng operation. So, sir, sa makatuwid, ito pong mga dokumentong itong hawak ko ngayon na ipinakita sa inyo na may perma nyo, hindi po siya AI. Ano po ang ibig nyo sabihin doon sa AI? Artificial Intelligence. Hindi ho ako pamilyar doon sa mga ganong okay, sir. So, kasi po, nung inilabas ko po itong mga dokumentong ito sa aking Facebook account, dahil ako po ay nabigyan nito ng mga random, ang tawag ko nga po, puting aso, informante, na sinasabi na si Marcos Jr. ay muntik nang ma-raid noong panahon na ito, noong 2012, noong 2012. Pero nung inilabas ko po ang dokumentong yon, ay sinabi ng PIDEA agent, PIDEA chief na si Lazo na ito daw po ay AI generated or fake or gawa-gawa lang using the new technology. Ibig nyo bang sabihin yung AI generated, computer generated? Yes, computer generated, not original, peke, gawa-gawa ni Maharlika. Ito po ba, ginawa ko ba sa tingin niyo? Hindi po. Sa pagkakatanda ko nga po, ako po yan. Kaya lang, meron ho kasi akong dyan sa mga dokumento na nauna nyo nang naipresenta doon sa publiko. Kasi po, meron tayong tinatawag na yung revelation of secret. Kaya ako sumulat doon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sinulatan ko si Director General Moro Lasso patungkol po doon sa declassification ng mga classified information na naandyan sa mga dokumento na yan. Ito yan pong mga dokumento nyo na yan, pagpaumanhin po ninyo, yan po hindi po para sa sa publiko. Yan po dapat nasa pag-iingat ng gobyerno, lalo na doon sa intelligence unit
kung saan po dapat nandun yan. Okay. Yun po, ganun po yun. Kaya nga, sumulat po ako para papanagutin yung mga taong nasa likod ng pagpapakalat yan at para na rin po maiwasan, maulit yung mga ganyang kahalintulad na ano. Ngayon po, dahil nga ganun yung kagrabe, yung nailabas, yung ano na yan, ano. Ngayon, ang ano po ng aking sulat ay magkaroon ng accountability. Yung mga taong nagpabaya dyan sa mga dokumentong yan at doon sa mga tao na dapat ay mayroong tungkulin para ipatupad yung batas o mandato na iniatang sa kanila. Patungkol po dyan doon sa mga taong nandyan po bilang subject ng operation ng PIDEA. Okay. Sir, bago po tayo dun sa letter ninyo sa Kailas at sa Senado at sa Presidente, ano, gusto ko lang pong isa-isahin itong mga dokumento na ito. Dito sa cover letter, sir, kasi napansin din po ng netizen ito, kaya pinagdudahan din nila na ito daw ay AI generated. Unang-una po dito, ang address ay magkaiba. Alright? Dito sa pre-operation letter, magpunta muna tayo sa memorandum, ano, yung cover letter na sinasabi ninyo. So, nakalagay dito for Director IIS. Ano pong ba ibig sabihin ng IIS? Remind me. Investigation? Intelligence Investigation Service po. Okay, intelligence. Okay, that's good. So, subject, reported nefarious activities of Maricel Soriano and Maria and Bongbong Marcos, alias Bonget, March 10, 2012. So, natatandaan niyo po itong memorandum na ito? Opo. Okay. Sabi dito sa cover letter, this has reference to the reported nefarious activities of Maricel Soriano and or alias Maria of Unit 46C. Rizal Tower Building, Rockwell Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos alias Bonget with unknown address. Number 2, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium. Okay? So, bago ko ito tapusin, dito po kasi sa pre-operation report, ang nakalagay po kasi na address dito ay 4C. So, dito sa cover is 46C. Ano po ba talaga ang tamang address? 46C. So, ito po ay typographical lang dito sa pre-operation. Nangyayari naman po yan. Okay. Alright. So, ituloy ko dito, sir. Yung dito sa cover letter, yung memorandum nga. Number 3, nakalagay dito, recommendation approval of the attached pre-operation report / authority to operate to conduct casing and surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Okay, sir. Then, nakapirma po kayo dito. So, sa makatuwid, hindi po siya AI. So, ang tanong ko, bago po ba isinulat ang memorandum na ito na nakasaad dito, nakasalaysay, base sa mayroong confidential informant na pumunta sa inyo, ano po ba ang... dalhin niyo po kami doon sa panahon na yon na bago ito tinipe, itong memorandum na ito. Ano po ang nangyari bago kayo nag-create nitong memorandum na ito? Ganito po yun, ano. Ang usual na ginagawa namin dyan, ini-interview namin yung, ano, no, kung sino yung agent on case, ano, doon sa, ano, no, sa confidential informant. Sa kaso niyan, sa pagkakatanda ko, ay kinunan ko ito ng ano no ng deposition of witness. Kaya ako po sa ano no nanigurado din ako nung panahon na yon
gawa ng sa bigat ng mga personalidad na ipinakita sa akin na downloaded computer printout ng mga litrato, talagang no? Kaya nagpasya ako noon na i-reduce ko siya doon sa sworn statement at kasabay na rin nung paghamon ko doon mismo sa confidential informant na kung handa ba niyang panumpaan at lagdaan itong itong kanyang ibibigay na impormasyon. At yun nga nangyari, no? Bali kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng gabi nung kinunan ko siya. At yun, matapos doon, ginawa ko yung memo. And kinabukasan nga, no, nung araw na yon, ginawa naman itong pre-ops at saka yung authority to operate para makapagsagawa sana kami ng casing and surveillance. And pati doon sa aking instruction, doon sa confidential informant, for him na makakuha kahit man lang sample o maliit na kung ano man yung makukuha niya na sinasabi niyang powdery substance na ayon sa kanya available dun sa lugar o dun sa area. Kaya yun sana yung mangyayari doon. Kaya yun yung purpose niyang authority to operate tsaka ng pre-operation report para at least magkaroon ng masunod namin yung presumption of regularity in the performance of our official duties. Para pagpunta doon, pag-deploy ng tao, nandun sa loob, meron kaming pinanghahawakang dokumento na lehitimo yung aming trabaho. Okay. So, nung pumunta po yung informante sa inyo, syempre bilang isang PIDEA agent, hindi naman kayo basta-basta nagpapaniwala na, si ganito, si ganyan, nakita ko, na walang sapat na ebidensya. Nabanggit nyo kanina pictures. Meron po ba kayong natatandaang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na artista na si Maricel Soriano at then Senador Marcos Jr., meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly nasa nakatago sa PIDEA, PIDEA office? Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung kopya ng affidavit? Wala pa po. Baka parating pa lang. So gusto ko po, meron pong litrato. Meron pong litrato, wala pong video. Kasi yung pong litrato na yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporte o nung confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento, doon pa lang initially na-convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya nga doon pa lang sa litrato, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng pentel pen yung mga muka para yung kumbaga sa iniingatan niya yung identity. Pero doon sa meron siyang mga nakilala at hindi ko muna i-reveal sa inyo kung sino-sino yung mga personalidad na naandun. Pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file, na i-file ninyo sa PIDEA,
ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo. Nandoon. Nandun. Natatandaan niyo po ba kung mga ilang pictures yun? Lima? Mga 5 picture. 5 pictures. So, doon po sa mga... Iba't ibang pagkakataon, iba't ibang location. Ayon So, doon sa confidential information. Ayon sa confidential at saka litrato. Doon po ba sa litrato, kung babalikan natin, nakikita na may mga sumisinghot? More or less 5 yun. So, doon po sa litrato, kasi dito, based dito sa report nito, allegedly, frequently seen inhaling white powdery substance. So, doon po sa picture na yun, meron silang sinisinghot na white powdery substance? Opo. Wow. Wow. So, grabe. So, ang pinakamalaking tanong, nasa PIDEA pa kaya yun? Kasi supposedly, nandun po iniwan yun kasi ito kaso po na ito, no, itinrato ko, ano lang naman para siyang ordinaryo, no, marami na rin kami nahawakan na malalaking kaso, no. Pag hindi natutuloy, dyan lang. Andyan yung nakapile yan dyan sa sa investigation division. So, ganoon naman po kami. Kahit yung mga case folders na mga ongoing cases at saka yung mga case operational plan na namin tinatrabaho, no. Andun lang siya. Hindi naman kumbaga sa andun lang 'yon. Kaya ako talagang tiwala ako na andun. Kaya nagulat talaga ako nung mapunta sa inyo mapunta sa inyo. Yun yung isa ron sa sabi ko, parang may mali talaga, hindi po pwede. Kaya nga, ang sumulat ako, parang may managot. May managot dun sa mga nagko-custody nitong mga classified information na ito. Kasi, siyempre, may mga ongoing targets kasi. At saka, makakapahamak ng buhay ng ahente o ng sino mang inosente. Pero yes, naintindihan ko po kayo. Pero siguro dahil sa sobrang galit na rin siguro ng mga taga-PIDEA mismo sa loob dahil sa malupit na nararanasan nila ngayon sa panahon ni gobyerno ni Marcos Jr. Kaya yun din po siguro yung nag-trigger sa kanila na ilabas itong report na ito na supposedly confidential para malaman ng taong bayan na ang namumuno ngayon na si Marcos Jr. ay talagang supposedly ay aarestuhin na dapat, dadamputin na dahil sa kanyang pagkasangkot dito sa pulburo na ito, na yun po ang term ko, paumanin, dito sa naganap na sesyon na inireport sa inyo ng confidential informante. Ang tanong ko po sa inyo, sir, nung nakita nyo yung pictures, okay, sa iba't ibang pagkakataon na may sinisinghot sila, nakita mo si Maricel Soriano, nakita mo si Bongbong Marcos. Si Maricel Soriano, ba kilala nyo siya bilang artista nung time na yon, nung nakita nyo yung picture? Opo. Kilala nyo siya. So, klaro. Si Bongbong Marcos po, kilala nyo siya nung nakita nyo doon sa picture? Opo. Pero, kung pwede po sumagot? Opo, go ahead, sir. Kahit po kilala ko yung mga tao na nasa picture o siyempre ang ko bilang investigador, kinukumpirma ko mismo dun sa nagpresenta ng litrato kung sino yung nasa litrato. Kahit ko kilala ko po sila, kinumpirma ko po mismo sa pamamagitan ng sworn statement na kinukuha ko sa kanila na sino ito. Okay. Na at yun po talaga nakasulat. Kaya kung maipipresenta po, no? Kung magkakaroon maipresenta itong sworn statement po na ito, malinaw at positibong itinuturo ng declarant o ng deponent kung sino po yung tao na nandun sa picture, na nagde-depict sa picture, at kung ano yung ginagawa
nung taong nag-depict dun sa picture. Okay. Yun po yun. So, yeah, tama, nagets ko yun. Kasi kahit nakilala mo, hindi pwedeng ikaw, as an investigator, hindi ikaw pwede magsabi, si ganito to, si ganyan to. So, the informant should identify kasi siya yung nagre-report. Opo. Kagaya po nung maliban dito, may tanong pa ako, maliban dito sa binigay mong pangalan, meron ka pa bang ibang pangalang alam at tungkol dito sa tao na ito? O yan lang po ang pangalan alam ko. Ganun po ang hindi ko po pwede kahit alam ko yung buong pangalan, hindi ko po pwedeng ilagay yon hanggat hindi naman niya sinasabi. Kaya lahat lang nung sinasabi niya, yun lang po ang nai-reduce dun sa sworn statement. So, dito sa sworn statement na ito na may permado ninyo, kayo po personally ang nag-type nito? Opo. Kayo ang nag-type nito. So, tandang-tandang. Wala naman po ako sekretarya doon. Wala akong sekretary. So, kung babalakan po natin yung date na March 10, 2012, mali ikaw ang informante. Sino-sino po yung tao sa loob ng opisina na yun? Kung matatandaan nyo. Hindi nyo kailangan pangalanan, pero, ilan kayo ang nandoon? Nandun po yun sa sworn statement. Kapag ka po, normally, pagka gumagawa po ako ng, ng sworn statement, nakadeklara po kung sino yung nandun. Halimbawa po, ng malaya at kusang loob na salaysay ni Juan de la Cruz. Na kinuha ni ganito sa harap ni na. Nandun po yon. Kaya, hindi po pwede na, lalo na pag kumukuha po ako ng salaysay, kinakailangan talaga meron talagang kaharap. Halimbawa, pare, may witness. Ate, kuya, na lalagay kita rito, na ganyan. Para at least pagdating ng sa korte, meron ako maipapresenta na ito sa harap ni ganito, kinuna ko to, ito yung kasulat yung mga pangalan nila. Okay. Ganun naman Sir, po yun. Another issue nung inilabas ko po ito na sinasabi na artificial intelligence generated, isa din to sa paliwanag ng PDEA na ito yung pang-counter nila sa akin na ito po ay walang control number. Okay? Ang sabi nila, gawa-gawa ni Maharlika yan, walang control number. Okay? So ano po ba ang paliwanag natin? Bakit po walang control number ito? Yan po, kaya wala pong control number kasi nga hindi pinayagan, hindi natuloy. Kasi kung natuloy yan, ginawa ng opisina, after na mapirman, saka po namin dadalhin yan sa National Operation Center. Doon sa aming Plans and Operation Service. Doon po dinadala yan para doon sa, magbibigay sila ng Certificate of Coordination. Lalagyan po ng control number yan. Pero hindi lang naman ngayon lang nangyari yan, dyan sa kaso na yan, marami na rin yung pagkakataon din kami noon na hindi talaga natutuloy, hindi pinapayagan ng Deputy Director General for Operations. Kung ano man yung motibo, hindi saka na po natin i-discuss.